Alam mo ba ang kasaysayan ng death penalty sa Pilipinas? Paano ito nagsimula at paano ito nawala? Sa Pilipinas, may mga taong namatay sa harap ng batas. Hindi sa aksidente, hindi sa digmaan, sa utos ng Estado. Ang death penalty, 3 beses itong isinabatas. 3 beses itong binago. At hanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang debate. Ang tanong na dapat mong itanong, dapat ba itong bumalik? Nagsimula ito sa mga Kastila. Noong panahon ng kolonyalismo, ang death penalty ay ginamit hindi para sa katarungan, kundi para sa kontrol. Ang sino mang humarap sa awtoridad ng mga mananakop, maaaring ipapatay. Ang mga pamamaraan ay brutal. Hanging, firing squad, garote. Ang batas ay sandata ng may kapangyarihan, hindi proteksyon ng mahihirap. Noong 1987, isang makasaysayang sandali. Si Presidente Corazon Aquino, pagkatapos ng People Power Revolution, ay inalis ang death penalty sa Pilipinas. At ang bansa ay naging ang unang bansa sa Asia na ganap na nag-abolish ng capital punishment. Ngunit hindi ito naging permanente. Noong 1973 sa ilalim ni Presidente Fidel Ramos, muling isinabatas ang death penalty sa pamamagitan ng Republic Act 7650 dahil sa pagtaas ng krimen at mga malalang kasong tulad ng rape at kidnapping. Sa pagitan ng 1979 at 2000 sa ilalim ni Presidente Joseph Estrada, 7 tao ang isinentensiyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Noong 2006 naman, si Presidente Gloria Macapagal Arroyo ay muling inalis ang death penalty sa pamamagitan ng Republic Act 7346 dahil ayon sa kanya, hindi ito napatunayang pumipigil sa krimen. At sa ngayon, wala pang death penalty ang Pilipinas. Pero ang debate, buhay pa rin. Sa ibang bansa sa ASEAN, iba ang kwento. Sa Vietnam, ang embezzlement ng pera ng gobyerno na higit sa 500 milyong dong ay may kaparusahang kamatayan. Sa Thailand, ang mga opisyal na tumatanggap ng suhol ay pwedeng harapin ang death penalty. Sa China, hindi miyembro ng ASEAN ngunit kapitbahay natin. Noong 2011, 2 vice mayor ang binaril dahil sa pagtanggap ng halos 50 milyong dolyar na lagay. Ang tanong, nakatulong ba ito? Sa China, ang corruption ay bumaba ng malaki sa mga lugar na may mahigpit na enforcement. Sa Vietnam, sinasabi ng gobyerno na bumaba ang kaso ng embezzlement. Ngunit ang mga kritiko ay nagsasabing walang siyentipikong ebidensya na ang death penalty ang dahilan. Narito ang pinakamahalaga. Sa Pilipinas, ang debate tungkol sa death penalty ay hindi lang tungkol sa krimen. Ito ay tungkol sa kung kanino ipapatupad ang batas. Sa kasaysayan, ang mga nahatulan ng kamatayan ay karamihang mahihirap. Walang magandang abogado. Walang koneksyon. Habang ang mga mayayaman at makapangyarihan nakakalusot. Kung ibabalik ang death penalty, sigurado ka bang pantay ang ipapatupad nito sa lahat? 3 beses na nagbago ang death penalty sa Pilipinas. At bawat pagbabago, may kwento ng kapangyarihan, politika, at kung sino talaga ang pinaglilingkuran ng batas. Hindi ito simpleng tanong ng tama o mali. Ito ay tanong ng, para kanino ang katarungan sa Pilipinas? Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-follow, like, and share. Para sa Lakbay Kasaysayan PH, patuloy tayong matuto.